Go. Kaya tinan nyo, wala masyadong gas-gas pa rin talaga. So ulitin pa natin. Ayan, ulitin pa natin guys sa pa. 1, 2, 3. Sabi. O tinan nyo, wala talagang gas-gas. So papatayin ko, sobrang kinis pa rin nyo talaga. Yo, what's up guys? I'm Real D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, meron na naman tayong panibagong smartphone na re-review. And biruin nyo yun guys, sa panahon ngayon, yung below 8,000 pesos mo, gantong kaganda na yung smartphone na mabibili mo. Diba guys? And this is the Itel S25 Ultra. And ang tanong, sulit nga ba talaga itong phone na to for under 8K? Huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin. Okay, so pumunta muna tayo sa kanyang main specs. Meron tong Unisoc T820 na chipset, 8+8GB of RAM, 256 of internal storage. Meron din yung IP64 dust and splash resistant. Meron din siyang 6.78 curve na AMOLED display. Kita nyo, ang ganda ng display niya guys. So, 50 megapixel na main camera and 5,000 mAh capacity na battery. So again guys, narinig nyo yung kanyang specs. Ganun kasulit for under 8K. So I think isa rin to sa panglaban ni Transsion pagdating sa mga phone na sobrang sulit sa ganyang kamurang presyo. And na-unbox ko na rin pala to guys, and basic lang din yung laman ng kanyang box. Pero ang una-una ko napansin sa box niya guys is talagang detailed na agad yung kanyang information. So sa box, andito syempre yung kumpletong kagaya ng case at mayroon pa kasamang tempered glass, yung panlinis or panglagay ng tempered glass at yung kanyang pin ejector, yung mismong jelly case at syempre yung charging cable at yung kanyang charging brick. At syempre hindi mawawala yung itong mismong napakagandang unit na S25 Ultra, diba? Actually guys, pagka-unbox ko, na-amaze agad ako sa color niya. Ito yung tinatawag na natural or meteor titanium. So sa kanyang build quality guys, meron tong plastic back, plastic frame at glass front. And kung makikita nyo, curved na rin siya. So sa baba, andito yung kanyang dual SIM tray na may micro SD slot, yung mic, yung Type-C port at yung kanyang speaker. So sa kanan naman, andito yung kanyang volume rocker at power button. So yes, wala siyang fingerprint sa power button dahil in-display fingerprint to. And wala nang masyadong nakalagay sa kaliwa at sa mismong taas. And meron din siyang 6.9mm tin. So manipis din tong phone na to. Okay, usapang display naman, meron tong 6.78-inch 3D curve AMOLED display na may 120Hz of screen refresh rate, 1080p na resolution, 393 ppi, meron siyang Corning Gorilla Glass 7i na protection, and ang nakakatuwa dito guys, naka-wide Vine L1 na rin siya. So makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platforms. And meron din ito up to 1.7 billion na colors. So 'di ba, ganyan kaganda yung specs niya pagdating sa display. And kung tatanungin, sharp at maganda rin yung kanyang display. Accurate naman yung pinoproduce niya na color, and definitely hindi rin patay yung kanyang color na makikita nyo sa screen na to. So kung manonood ka dito ng for YouTube, for Netflix, sobrang may enjoy mo siya at malaki na rin yung kanyang display. And sa kanyang screen brightness, sa abot to up to 1,400 nits of peak brightness. And since AMOLED na to at maganda pa yung kanyang display, so hindi kayo mahirapan guys kahit gamitin nyo tong phone na to outdoor at visible na visible yung kanyang display. And kahit naka 120Hz to guys, pag tinignan nyo yung display settings niya, pwede nyo naman siya adjust to auto switch refresh rate para mas makatipid tayo lalo ng battery. Okay guys, so bukod sa kanyang napakagandang curved AMOLED display, meron din pala itong 100 days screen replacement protection plus Corning Gorilla Glass 7i. And testingin natin guys kung gaano nga katibay yung kanyang display. Ito, may hawak ko ditong susi. And ito bukod sa ilang beses ko na siyang nahulog, kinakaskas ko talaga ito ilang beses, hindi talaga siya agad nagkakaskas. So ulitin ulit guys para sa inyo. Yan guys, kita nyo oh, nagigil na ako dyan guys. Talagang kahit kaskasin mo yan guys, again ang lakas niyan, hindi yan pabebing kaskas guys, talagang gigil ako sa phone na to. Oh, ayan. Okay, so ayan guys, after ko siyang kaskasin nung susi ko, kung titingnan nyo, wala talaga siyang gas-gas. Ang kinis pa rin and wala na rin yung screen protector guys So ganyan kaganda or alam mo yun, kalupit yung kanyang screen protection, which is yung Corning Gorilla Glass 7i. So good job kay Itel na nilagyan nila ng gantong klaseng protection yung kanyang display kahit ganito kamura yung kanyang presyo. Kaya tinan nyo, wala masyadong gas-gas pa rin talaga. So ulitin pa natin. Ayan, ulitin pa natin guys sa pa. 1, 2, 3. Sabi. O tinan nyo, wala talagang gas-gas. So papatayin ko sobrang kinis pa rin niya talaga. O diba, wala talagang gas-gas. Promise, kahit saan, wala. Good job. Wow. Okay guys, so andito ako ngayon sa lababo namin sa labas, and since meron nga tong IP64 dust and splash resistant, tara testingin na rin natin.
Ayan. Takot. Pero tingnan nyo ha. Ayan, basang-basa na yan. Basang-basa na yan guys. Ayan. Umagana pa rin. O diba? Ang lupit. O isa pa. So ayan, wala naman ako naging problema. And kita nyo gumagana pa rin naman yung display niya and yung fingerprint. And responsive pa rin naman. Okay, so pumunta naman tayo sa presyo ng phone na to. Yung variant nito na 8256 is for only 7,999 sa online. So kung talagang mabibili nyo ng mas maaga, ganun lang siya kamura, nasa around 8,000 pesos. Pero I think yung original price nito pag binili nyo siya sa mall is nasa around 10,000 plus. Pero again guys, yung presyo nito na 7,999 is sobrang sulit pa rin. And then yung kanya namang color is Meteor Titanium, Bromo Black, and Komodo Ocean. And ito para sa akin yung pinakamagandang color niya, di ba? Pero siyang kahawig sa ibang brand din na napakaganda, ang premium looking lang tingnan to, di ba? So, ang perfect ng kanyang design. Sa connectivity naman pagdating sa mobile data guys, meron tong 4.5G network. So mas mabilis siya sa regular 4G. And yes, wala akong naging problema pagdating sa kanyang mobile data kahit gamitin ko pa to outdoors. Pagdating naman sa Wi-Fi connectivity, both 2.4 and 5 GHz is wala rin ako naging problema. At syempre nakakatuwa rin na nadagdagan na yung features ng dynamic bar sa phone na to. At ang pinaka nagustuhan ko is yung kanyang music player na pwede mo na dito kontrolin yung music mo pa nagpi-play ka dito sa dynamic bar. In fairness guys, no, wala akong naging problema sa dynamic bar sa phone na to dahil smooth naman yung kanyang mga animations. And pagdating naman guys sa haptic feedback, nakakatuwa na kahit papano is average yung kanyang haptic feedback. Hindi siya kasing ganda ng ibang mga flagship pero okay na yung kanyang haptics. So sa speaker naman, isa lang yung kanyang speaker andyan sa baba kung makikita nyo. So wala na siyang pangalawang speaker. Pero alam nyo yun, kayo pa rin ang humusga kung okay pa rin ba yung kanyang speaker. Bakit ang underrated ng phone na to? By the way, this is the Itel P55 4G. And alam ko, January pa na-release to. Pero ngayon kasi halos bumaba pa lalo yung kanyang presyo. Ano bang makukuha nyo dito guys? Meron lang naman itong a total of 24GB of RAM, 256 of internal storage, 6.6-inch IPS LCD display na naka-punch hole na, 50 megapixels. Okay, so napansin ko yung kanyang speaker is kulang sa bass and nakukulangan din ako sa lakas. Pero alam mo yun, hindi naman siya pangit or parang lata pakinggan. So para sa akin, average din yung kanyang speaker. Pero again, acceptable naman na para sa akin yung kanyang quality ng speaker. Usapang processor, this is powered by Unisoc T620 na chipset. Ang kanyang GPU is Mali G57, 8+8GB of RAM and 256 of internal storage. Naka Android 14 and Itel OS 14. And yes, na-try ko na rin to guys sa iba't ibang klase ng games. And ito yung kanyang graphics or settings sa COD. Medyo na-disappoint lang ako pero playable pa rin naman siya. At hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag or frame drop. Stable naman kahit paano yung kanyang FPS. So yes, pwede siya for gaming. Pagdating dito sa mga shooting games, hindi rin ako nagkakaroon ng kahit anong problema. And in fairness naman guys, napansin ko rin sa phone na to na hindi siya mabilis mag-init. And ito naman yung kanyang settings sa Mobile Legends. And ito napansin ko guys, kahit naka high graphics, kayang-kaya naman niya yung mga nilalaro ko dito guys. No? Hindi naman ako nakakaramdam ng frame drops or kahit anong lag. Smooth na smooth lang din dito pagdating sa Mobile Legends. And yes guys, na-try ko na rin pala ito sa iba't iba pang klase ng mga shooting games kagaya ng Bloodstrike. And ito guys, napansin ko kahit nakasagad yung graphics ko is kayang-kaya naman niya itong larong to. So kung ikaw ay mahilig maglaro nitong Bloodstrike o iba pang mga shooting games is mag-e-enjoy ka sa phone na to. So yun nga guys, kung magiging honest ako sa inyo, itong phone na to talaga is hindi siya for heavy gamers. So saktong-sakto lang yung mga light games lang siguro and mag-e-enjoy ka naman kahit papano. And na-test ko na rin pala ito sa kanyang Antutu benchmark. And ito yung kanyang score. Plus ito yung kanyang breakdown score. Umabot ng 336,000 plus points. And maganda rin na hindi siya nag-throttle down sa throttling test. Usapang camera naman, meron tong 50 megapixel na main camera plus macro lens, 32 megapixel selfie camera at ang kanyang video recording is kaya mag-record up to 2K at 30 FPS both front and back. Nagustuhan ko nito guys yung mga features kagaya ng Pro Mode, Short Video, Panorama, Super Macro, Dual Video at napakadami pa. Pero kung usapang pictures lang guys, no, kung titignan nyo, maganda naman kahit papano yung mga kuha ko. Kahit papano buhay naman yung mga kulay. Hindi ka guys sa ibang mga phone na ganito ang presyo is talagang makapasabi ka na patay ang kulay. And detail din siya kahit papano. And sharp din. And talagang maganda rin kahit papano yung kanyang saturation. Pero ang mas nagustuhan ko dito guys is yung kanyang night mode. Kasi kung titignan nyo, pag naka-on na yung night mode talagang sharp and detailed yung mga kuha ko. Plus yung kanyang selfie mode is saktong-sakto lang din. Sa video recording naman, kaya niya up to 2K at 30 FPS. Medyo
medyo napansin ko lang na hirap siya pag tirik ang araw. So hindi kagandahan yung kanyang dynamic range. And kung makikita nyo, maalog din siya. So wala siyang stabilization, wala siyang OIS or EIS man lang. Pero okay naman na sa akin yan guys, kasi huwag na tayo mag-expect ng todo-todo para sa under 8K na phone. So yes, maganda to pang picture-picture, pero medyo na-disappoint lang ako sa kanyang video quality. But still guys, no, acceptable naman yung kanyang camera. Meron naman tong 5000 mAh capacity na battery, 18 watts charging. Makunat naman yung battery niya guys, pero yung kanyang charging time from 10 to 100% isinaabot sa akin ng halos 2 hours. So medyo na-disappoint lang ako sa kanyang charging speed. Okay, so overall, ito ang masasabi ko sa phone na to guys, no. Mahirap magreklamo sa ganyang kamurang presyo, di ba? Kasi ang sulit na nung kanyang specs. Unayan na natin yung kanyang curved AMOLED, naka 120Hz na plus yung kanyang Corning Gorilla Glass 7i na protection. And the camera is acceptable. Para sa akin, above average siya. Yung gaming performance is okay lang din, pero huwag kayong expect ng todo-todo. Sulit na siya. And then, yung kanyang RAM and storage, mataas na din. Yung kanyang battery is okay lang din. So, para sa akin, yung kanyang presyo guys, yung build quality pa lang and yung kanyang mga protection, napaka-premium tignan at premium looking sa kanyang napakamurang presyo. So, para sa akin, 100% sulit itong phone na to. Tayo lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!